ng Cornerstone and ang TVL. Siyempre, sobrang overwhelmed kami ngayon, lalo na yung speech na ginawa ni Sir Jeff. Grabe yun, sobrang grabe. Sobrang heartfelt and sobrang hindi namin nakalain na meron talagang mga taong, alam mo yun, talagang grabing mag-support sa OPM. So, grabe. Sobrang salamat. Sobrang overwhelming at siyempre, hindi dito mangyayari kung wala din ang aming pinakamamahal na manager, Sir Perry. Maraming salamat sa BPL Entertainment and sa Cornerstone. Grabe. Sobrang excited namin sa lahat ng mga mangyayari, sa lahat ng gagawin. And I can say we are ready. Yes, sir. We're ready. Alright. Does anyone want to add? Okay na. Okay, sige. Okay, sige. Ito naman. One last. Ko ng mga 10 weeks yun. Okay, ito. What can the fans expect from you guys moving forward after your 10th annual? Siguro mas marami kaming mga gagawin ngayon ng mga shows and syempre marami kaming mga i-release na mga songs na original na mga nakabangko lang sa amin for ilang years na rin. So yun yung parang itong panahon na to gusto namin gawin na pagkakataon para talagang i-full force na namin na yung originals naman namin ang ilalabas namin. Di pa full force yun. Yes. Ilang milyong subscriber na, streams na sa Spotify. Panimula lang pala. Alright, can we have the press? Anyone ready? Yes, please. Hi, hello, good evening. MJ Felipe from TV Patrol. Hello here. Hi, hello here. Next to the camera. Kanina sinabi ni Jeff na maraming plans for the group. Kayo din, parang you said na marami kayong gustong gawin and what your fans wanted to see. Pero kung kayo yung masusunod, how do you want your new era of Agsunta to sound like and look like? Feeling ko po kasi yung sa sound siguro, more on, dahil sa panahon ngayon, kung mapapansin nyo yung panahon ngayon, sobrang hindi na masyadong yung genres. Hindi na siya sobrang nakastick sa isa. So feeling ko yung mga ilalabas kasi namin ng mga songs, dahil lahat kami parang halos lahat, si Stephen kasi hindi nagko-compose ng yung may lyrics, pero nagko-compose siya ng yung mga instrumental. Pero yung genres kasi namin as a band, magkakaiba talaga. So feeling ko yung mga, kung kami yung masusunod, yung mga ilalabas namin talagang sobrang magkakaibang tunog, pero parang may sarili lang kaming ginagawa na formula na parang napapag-isa namin yung tunog namin kahit magkakaiba kami. Another one. Uso kasi ngayon yung mga bands, parang they guest stars to be featured on their music videos. Kayo ba? Meron kayong mga naiisip na mga celebrities right now or couples or love teams that you want to appear on your music videos? Madami. Parang... Sige, give nga isa. Pwede ba? Pwede ko yung magana. Sige, we'd love to hear that. Siguro... Ayaw mo pa sabihin. Ikaw na, ang gusto talaga ni Jai. Si Ivana. Gusto niya Ivana. feature sa mga music videos. Tsaka siguro mga love teams. Yeah. Siguro yung sobrang uso kasi ngayon yan. Ang alam ko sobrang uso ngayon yung sa Netflix, yung Chinese drama na Pinoy. Donnie Pangilinan and Bell, yun. Donnie Bell, yun. Siguro yun, isa pa yun sa mga Tsaka syempre hindi rin mawawala sa dream natin, Dong yan. Ay! Since very close naman to our... Ding Dong Marian? Sir Barry kayo. Madali na yun. That's easy for Barry. Pero pa-explain ng why si Ivana pala. Kasi meron talaga kami, actually meron na kaming music video with Ivana noon pa, like way back 2018. Parang hindi pa sumasabog si Ivana noon, nandun siya sa isang music video namin. Wakasan. So yun, parang gusto ko lang magkaroon ng parang part doon ng gano'n, na parang makita ulit siya sa music video namin kahit sobrang, nila na yan, sobrang, pangarap lang naman, pangarap. Thank you guys. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. We have Alan Policarpio from Inquirer. Hello, good afternoon. Hello.
nag-celebrate kayo ng 10th anniversary nyo sa Cavite with a concert. So, pwedeng pakwento lang ng experience, how important is it for you guys? Sobrang monumental yung moment na yun para sa amin kasi syempre, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. Alam mo yun, akala namin nung umpisa, akala namin hanggang ngayon medyo parang bago-bago lang kami, pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming taong pumunta, as in sobrang dami. And kami mismo yung nagulat, parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos yun, syempre sobrang enjoy, ang dami ding mga pangyayari din sa mismong event na yun, kaya sobrang saya namin. And then nabanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think will that help? Syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ng Cornerstone. And syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, 2 heads is better than 1. So talagang sobrang, actually, kami naman sa part namin, kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari. Pero yun nga, gaya sabi ko, dahil nga talagang matagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na, alam mo yun, yung gusto namin kasi talagang sumabog talaga. Yun talaga yung pangarap namin. So, ngayon na dalawa na yung powers na meron kami sa likod, alam mo yun, sobrang saya namin. At sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Hindi nila alam kung gaano ka laking part to sa career namin. Yeah. And lastly na lang, syempre dami rin decision sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa existing? Siguro, ako sa ngayon ang nakikita ko parang gandang gumawa ng song with RG ng I Belong to the Zoo. Dahil sobrang malungkot din yung mga kinahantay. So, feeling namin sobrang lungkot siguro nung magagawa namin. Feeling namin. Alright. Thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. Nasaan na? Sorry. Hi, congratulations. So for my first question, now na part na kayo ng Cornerstone, we all know na yung Cornerstone home of the best singers yan sa Philippines. So who among them, yung mga artists talaga ng Cornerstone, yung gusto nyo makasama, maka-perform, maka-jam? Ako siguro personally, ang isa sa mga pangarap kong maka-jam talaga si KZ. Kasi grabe siya mag-perform. So parang feeling ko, pag nakagawa kami ng isang performance nila, basta feeling ko sobrang astig na. How about the others? Ako actually same din kasi napanood na namin siya ng live. Parang sobrang hype niya mag-perform. So parang wala siyang pake sa mga tao. So yeah. Kaya Actually, same. Magkakapareho kami ng mga utak minsan talaga. Easy rin kasi actually naalala ko kasi nag-gig kami sa Isabela. Kasunod namin siya sa solid siguro pag nakatugtog na natin to. So, ayun, stage performance rin talaga grabe. So I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan? And paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years? Siguro mga learnings namin, na siguro dapat mas pumayat kami ngayon. 10 years. 10 years na rin sinasabi. 10 years ng... Pero ayun, siguro, Patience. Yeah, patience and yung, syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao, especially sa mga pinupuntahan ng mga lugar. Dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar and siguro sa tagal namin sa industry, nakita na namin na dapat talagang sa lahat, syempre. Kailangan
maging magalang ka sa lahat, maging mabait ka sa lahat, kasi you never know who you're talking to, ganun. Siguro yun. Sa music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta, parang ipapasa yung isang kunyari, may nakupost akong kanta, ganyan, sasabihin ko sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga, ano namin kanina, yung mga, isa sa mga tinugtog namin kanina, yung Mistoyo, ano yun ginawa namin yun sa Zambales. Sa Zambales, before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve, yung hindi na kami gumagawa ngayon ng kami-kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman mga ganun. Pero more on, pag nag-decide kami na, gawa tayo kanta, okay, ganito. Uupuan namin siya, parang ganun. Mas ma-effort kami ngayon. Kasi dati yun, parang iintayin lang namin na merong may isa. gumawa ng isa. Pag wala yung isa, wala. Ngayon talagang, gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng isip concept, isip ng tunog. Yan po. Aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms of the music, yung image, yung format. Siguro eventually, yeah, of course, magkakaroon ng mga rebranding, lalo siguro namin papapugiin yung sarili namin. Pero kasi, usually po kasi, masasakit yung mga nire-release namin. Yeah. Pero our latest single, In Love naman. In Love naman. So, di natin alam ba kayo next In Love or Masakit ulit. ulit? Ako din. Ako naman, personally, ang gusto ko talagang maging rebranding ko, pumayat ako. Yun talaga. Sorry, sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. Gusto ko talagang makita ng Pilipinas na papayat talaga ako. Kasi sobrang tagal ko na nagpapayat. Hindi talaga nangyayari. Pero medyo naman, medyo ata. Thank you and congratulations. Salamat. Mabu. Hello po. Congrats. So, tama ba yung the last song you had, your own composition? Tama ba? Opo. Pero ano po yun? Yung bridge part yung talagang sinulat namin yun. Kasi yung song na yun ay binili namin from Sir Tiny ng... Asan ba si Sir Tiny? Diba A&R na siya? Somewhere. Basta si Sir Tiny, kung kilala niyo po. Yung sa collaboration. Yeah. Okay. And then yung portion nung parang may spoken poetry. Ayun. Yeah. Sa'yo, Yan ang origin. Ayun ako. bakit nyo may ganyan na? In fairness, parang umaarte ka dun sa part na yun. Ano? Talagang ano po? ramdam na ramdam. Yun po yung ano, may siguro may personal na na-touch yung bridge. Actually, kasi yung bridge talaga yung kinopost natin sa church niya yun na nangyari. Yun. Mas dinagdagan lang namin ng flavor pa. Parang kinoncept namin na yung concept mismo ng song, tapos dinagdagan namin para mas sumakit palalo yung kanta. And ganun din ba, like in the future, may parang, it's not only parang focus doon sa song, but also injecting spoken poetry or something Siguro like that? po. Pwede. We're not close to any concept naman. Kumbaga, hanggat kaya mag-surprise. Meron kami mga songs na with rap parts. Meron. Yun nga, spoken word. So, hindi natin alam baka... Hindi natin alam, baka sumayaw na kami. And in fairness kasi, yung intensity nung kanina yung pagkakakanta mo, talagang nakakataray naman. Ramdam na ramdam. Gusto naman manakit. Nadadala po kasi ako talaga pagka kumakanta. Usually. Yeah, congrats. Nag-resonate sa kanya. Thank you po. Ay, go aminin na sa akin. Ano tayo ito? And then yung second lang is, parang, paano nagsimula pala yung talks about having a co-manager?
Actually, parang... Tagal na yan. Opo, parang way back... Pandemic. Opo. Parang nag-uusap kami with our management, PBL, na how to mas palakihin pa yung reach namin, parang how to mas magkaroon kami ng mga... Yung natatap na... Yung mga hindi namin natatap na audience is matap namin. So, parang... since good friends naman ng PBL Entertainment and Cornerstone. So, isa talaga yun sa mga matagal na namin actually napapag-usapan and plan. And finally, nangyari na ngayon. Kaya maraming salamat po. Was it coming also from na parang, kasi parang maraming bago na pumapasok and yet may mga natatap silang market na hopefully you have reached before? Parang ganon ba yun? Or with what's happening in the industry, feeling nyo, kailangan nyo ng extra parang power to help you out? Opo, of course, syempre, sa lakas ng OPM ngayon, grabe, sobrang dami ng artist talaga na mga nagsusulputan, mga bands, mga solo artists, mga P-pop. So, syempre gusto naming sumabay na mayroon din kaming mas malakas pang power na reach. So, yun yung purpose din talaga. Okay. Thank you. Thank you. Mami Cho. Hello po, Mami. Hello po. Congratulations Salamat po. on your new partnership with Cornerstone. Thank you po. My first question is, for 10 years, how is your relationship with each other evolved? Siyempre, marami kaming mga pinagdaanan, maraming mga shortcomings, and marami din mga achievements na mga naranasan together. And masasabi ko, okay na mo kami. Within the 10 years na yun talagang... Nandito pa naman. Tsaka parang nangyayari na tumatanda lang kami. Pero yun nga, ang goal namin is hindi tumanda. Yun lang. Kasi di ba maraming banda na nadi-disband in a few years, tapos kayo you stayed together for 10 years. What's the secret to that except, aside from yung sinabi sa amin na the name of your band comes from the pinagsama-sama teacher, parang ano yun? Siguro po ang pinaka-sikreto is communication, open communication sa lahat. Parang every time na mayroon kami mga problems or mga kung ano-anong bumps, so parang pinag-uusapan na lang natin. Kumbaga, hindi kami talaga dumadating sa point na yung magiging disband or what. Hindi naman. Hindi naman, never naman po nangyayari. Parang marami na kami siyempre yung mga different personalities. Kumbaga, may extrovert, may introvert, may mga ambivert. So parang ang ginagawa namin, kinocombine namin yun. Nagiging, kami. Focus, strengths. Yes, so adjust sa isang isa. Parang gano'n. Siguro isa yun sa susundan ng mga kabataan ngayon na nagtatry sila magtayo na sarili nilang band. Yes. Siguro, my next question is, yung after 10 years, pinag-isipan niyo rin ba, did you have to present your wants and desires and your plans to Cornerstone, how you want your music to evolve? As of now, parang hindi pa namin na-represent talaga fully, pero I'm sure, yeah. Eventually, sa relationship na mangyayari with the new management, sa co-manage namin with Cornerstone, is for sure, paparating din namin yung mga gusto namin mangyari. Yeah. Kasi yung logo nyo for merch, di ba? For upcoming merch and things that you will present for your concerts and your gigs. Kailangan yung brand. So, thank you, congratulations. Thank you. Next box, Korean. Hi, I'm Jojo Panalitan. Hello po. You've been around 10 years, and you've seen the rise of the power of social media. Madami na yung mga bagong bands who don't see the value of having a manager kasi they are emboldened by the fact na pag in-upload naman natin yan, it will find its own audience.
But for you, as someone who has managers, anong advantage na nakita mo? That's some of the new ones probably don't see. Well, in my opinion po kasi, ganyan din po kami nag-start. Like, siyempre college students, online, post lang, Facebook, YouTube pa rin tayo na. Pero with pagkaka-organize ng mga bagay-bagay to make you feel more official and from us handling everything, naging total shift po talaga when we got our management. Tapos parang mas powerful. Tsaka yun po, yung mga legal stuff din. Yung mga bilang mga batang, nung nagsimula kami, bata pa, hindi namin alam yung mga official stuff, yung mga wala ako sa yung mga technical stuff in the industry. Mga kontrata. So there were things that we were taught as well by the management. This is how you do this. This is how you present yourself. So malaki talagang So we became more presentable to the industry. And syempre siguro ako madadagdag ko dun yung ang difference siguro for me ng ikaw lang na grabe naman talaga social media ngayon, but iba din talaga yung power na meron kang backup na mga pro na sa ginagawa nila. Iba yun. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng reach na sarili mo, siguro magkaroon ka ng sarili mong experiment na paano mo ipopromote yung sarili mo. And dahil nandiyan nga yung internet, madali na yun. Pero, kung meron ka pang mas, pro na nagbaback sa'yo, iba yung magiging reach mo. Kaya, yun, sobrang saya namin na meron kaming dalawang power-ups. It's nice to have some people who have a different perspective. Yeah. Kasi they can also check you if sobra ka na. Yeah. If lumalaki na ulo mo. Parang they're there to be helpful to you. My second question, what career advice did you get early?